At kaugnay pa rin sa pinakabagong taya ng panahon at ang epektong dulot ng bagyong Igme at Julian sa bansa, makapanayam natin si Alzar Aurelio, ang weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga, Ginoong Aurelio. Si Lala Roque po ito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po ang ating monitoring ngayon dun sa dalawang bagyo, pareho ng nasa par? Opo, itong una-una po si bagyong Igme ay nasa malapit dito sa may southern portion ng Taiwan at nasa karagatan ito, itong gitna ng bagyong Sigme. At patuloy itong kumikilos na west-southwest sa bilis na 15 km per hour. At ito naman si bagyong Julian o Julian naman ay nasa karagatan siya at nasa bandang northeastern part ng Philippine Area of Responsibility. At wala pang direktang makakapekto itong si bagyong Julian sa ating bansa. Itong si bagyong Igme po ay inaasahan po natin na mag-U-turn o maglulok po siya counterclockwise dahil magkakaroon ng interaction dalawang bagyong ito, si Igme at si Julian. Tinatawag po natin itong Fujiwara effect. Ang Fujiwara effect po ay parang katulad na ng siso. Kapag itong si Julian ay kikilos na pahilaga, automatically itong si bagyong Igme ay kikilos pa southward o patimog. Kaya po si bagyong Igme ay inaasahan po na mag-U-turn at magtataga sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Oo, Ginoong Aurelio, ano bang dahilan kung bakit nagkakaroon ng Fujiwara effect? Kapag nagkakaroon ng Fujiwara effect, kapag ang dalawang bagyo ay magkasing lakas, tulad ngayon po, dalawang typhoon po tayo, typhoon Igme at typhoon Julian. Kapag naglapit ang dalawang bagyo, nagkakaroon ng Fujiwara effect at nagkakaroon ng parang season nga po, na isang ang bagyo ay tutungo na pahilaga. Halimbawa ngayon, si typhoon Julian ay naasahan po natin kikilos ito na pahilaga, generally northward. Samantalang si typhoon Igme naman ay naasahan po na southward. Kaya ngayon, maglulup po itong si typhoon Igme. Ito nakikita namin sa monitor ngayon, Ginoong Aurelio, no? Sa likod nyo, yan ba yung dalawang bagyo? Yung mas malaki na yan? Yan ba yung si Julian? Pakipaliwanag lang po sa amin. Opo, si typhoon Julian ay yung makikita sa ating satellite ay unang tingin na iyan ba si Julian? Hindi po. Ang kombinasyon po na ni Typhoon Julian at Southwest Monsoon ng hanging habagat. Kaya po akala nyo na napakalaki na si Julian. Ang totoo po niyan, ang diameter ni Typhoon Julian ay nasa 600 kilometers. Na halos kasing laki itong si Typhoon Igme, kusan ang diameter ni Typhoon Igme ay nasa 500 kilometers. So, ibig sabihin hanggang weekend, sabi nga long weekend magiging maulan, yung dalawang bagyo hanggang weekend ay narito pa rin sa par? Ganun ba ho yun? Opo, at unang-una yung pag-ulan dito sa Luzon at Visayas ay magkakaroon pa rin ng pag-ulan dulot ng habagat at malakas hangin dulot ng pinapag-igtingan ng dalawang bagyo. Inaasahan po natin itong si Typhoon Julian ay lalabas sa Philippine Area of Responsibility Lunes next week. Pero itong si Typhoon Igme ay magtatagal pa dahil sa aming bulletin ay sa Monday pa ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito ho yung tanong tayo po ay naghahanda para po kay Secretary Robredo. Meron ho mga military honors ngayong hapon. Maging sa weekend, babalik po kasi siya sa kanyang hometown sa Naga. Paano po kaya? Magiging maulan ho ba doon sa bahagi ng Naga, maging dito sa Metro Manila? Ang inaasahan po, halimbawa po nga para sa araw nito, ang inaasahan po natin na medyo maulap, na may mga pagulan, light to moderate dito sa bandang Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po ang kalurang bahagi nito. At unting gaganda pa noon, halimbawa sa Metro Manila, pagdating po ng Sunday or Monday pa po. So, ibig sabihin po na itong hanging habagat mula ngayon ay patuloy na iira sa atin sa Metro Manila at din sa kasama na rin Naga pagdating po ng mula ngayon hanggang Linggo po. Eh, tanong ho ngayon parang ang taas ng sikat ng araw dito sa Metro Manila. Opo, yun ang magandang balita. Hindi kasing tulad nung nakarang araw kung matindi ang epekto ng habagat sa atin kung saan nakaroon po tayo ng pagbaha at landslide. May naapektuhan tayo ng habagat pero kakunti ang pag-ulan ng dala ng habagat. Ang inaasahan po natin kung magtuloy-tuloy ito ay light to moderate rains at malakas na hangin dulot ng habagat ang maapektuhan dito sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila at Naga, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong panahon, si Alzar Aurelio ng Pag-asa.